pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 5. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Ang mga talata pong ating pinagbulay-bulayan ay ang pangako ng Panginoon Jesus mula nang siya ay umakyat sa langit at nagbilin siya sa kanyang mga alagad na manatili sila sa Jerusalem at hintayin ang ipinangako ng Ama, at iyon nga po ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ang ikatlong persona ng Trinidad sa doktrina ng Trinidad. God the Father, ang Ama, God the Son, ang Anak, at ang God the Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, ito ang nagpapatuloy, Diyos din siya na nagpapatuloy upang magampanan, magawa ang misyon ng mga alagad o sa pamamagitan ng mga alagad na iniwan ng Panginoong Hesus mula nang siya ay umakyat sa langit. Naghintay po sila doon sa Jerusalem sa tinatawag na upper room. At maaari habang sila ay naghihintay ay nananalangin po sila, sama-sama po sila sa kanilang mataimtim na pananalangin. At nung araw po na iyon, in particular po sa umaga po na iyon, siguro magdamag din po silang nanalangin. At dumating po ang banal na Espiritu sa anyo ng dilang apoy, at ito po ay dumapo sa bawat isa sa kanila, napuspos sila at nagsalita ng iba't ibang wika.
Iba't ibang wika ayon po doon sa mga tao na naroroon sa araw na iyon dahil meron pong pista o pagdiriwang. At ito po yung ginamit ng Diyos na pasimula ng pangangaral sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang mundo. At iyon nga po ang naging simula ng katapangan ng pangangaral at pagtuturo ng mga alagad sa gabay ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po ay nagpapatuloy po sa atin hanggang ngayon. Kami po ay nakonberte sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Biblia at nagpatuloy po ito hanggang ngayon sa aming pananampalataya. Naririyan po palagi ang Holy Spirit sa tuwing meron pong nangangaral, nagtuturo upang makonvict siya po sa kanyang ginagawa sa buhay ng tao ay makonvict ang puso ng tao, maniwala sa ipinapangaral, magkaroon po ng saloobin o damdamin na maramdaman ng tao ang kanyang pagiging makasalanan. At bumubuhos naman, ibinubuhos naman ng Diyos ang kanyang biyaya ng pagmamahal, ng pagpapatawad sa pamamagitan po ng banal na Espiritu upang magkaroon ng conviction ng tao at manumbalik siya sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ay nagpapatuloy po sa atin. Siya rin ay Diyos na patuloy na gumagabay at nagtuturo sa atin ng katotohanan upang magpatuloy po tayo sa buhay na nagsisisi, sa buhay na binago, sa buhay na patuloy na nananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga magulang namin at mga kapatid, hayaan po natin na patuloy na kumilos, gumawa ang banal na Espiritu sa buhay natin. Patuloy tayong mapaalalahanan dahil iyon naman din ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad noon bago sa lumisan na ang gabay o ang patnubay na isusugo ng Ama, siya ang magpapaalala ng kanyang mga salita. At ito po yung panahon na ito, yung tinatawag na Pentecost, the coming of Pentecost. Ito po yung panahon na ito na kung saan ay ginamit upang patuloy na madala maipangaral ang salita ng Diyos doon sa Jerusalem nung araw po na iyon. At patuloy din po tayong gamitin ng Panginoon, mapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at magpatuloy po tayo din sa pangangaral at pagtuturo din sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat sa patuloy na kaloob, pinagkakaloob po ninyo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na patuloy na pumapatnubay po sa amin upang maituro, magabayan po kami sa katotohanan, sa liwanag ng inyong mga salita. Upang ito ay aming maipamuhay, maipangaral at maibahagi din. Patuloy na maibahagi po sa aming kapwa at magkaroon po ito ng conviction sa puso nila, Panginoon. Salamat po sa banal mong Espiritu na sa bawat sandali ng buhay namin ay naririyang gumagabay, sumasama, nag-iingat, nagpapaalala sa amin ng katotohanan mula sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon. Minsan pa ang araw na ito, samahan po kami ng inyong presensya sa gabay ng banal mong Espiritu ng mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Pagpalain mo sila na naabot ng tinig at ng mensahe na ito, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Dalangin po namin ang lahat ng ito, Ama, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, sa gabay ng banal mong Espiritu. Amen.